Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Daily Tribune. Title, 10 Worst Countries for Workers in 2025 Highlight Global Labor Risk. Kasama po ang Pilipinas sa top 10 worst countries in the world for workers. Another legacy ng administrasyong ito. Okay. So, the International Trade Union Confederation has once again listed the Philippines among the 10 worst countries for workers in 2025. Last year, kasama na naman, malala ko, worst country for workers last year. So, ito, kasama pa rin. Okay, ang mga kasama, Philippines, Bangladesh, Philippines, Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia, and Turkey. The annual International Trade Union Confederation Global Rights Index points to systemic violations of workers' rights, including intimidation, arbitrary arrest, and violent dispersals of strikes and protests. These conditions, the group warns, not only endanger workers but also create risk for global supply chain. Okay. Ano pa? So, kung ganito ang lumalabas na global index ito, tinitignan ito ng mga foreign direct investors. Kasi kung ako yung mamumuhunan, tapos malalaman ko ng Pilipinas hindi madalang sa mga workers, bakit ako magdadalawang isip ako, pupunta ako doon sa bansa na maganda ang palakad nila, example Singapore, ayan, yung mga nangunguna Indonesia, Vietnam. Talon-talo na tayo ngayon sa ating mga kapitbansa sa ASEAN pagdating sa foreign investments, kasi nga ito mga kondisyones. So ayan, worst sa worst sa workers' rights, worst sa peace and order, worst sa tourism, ang dami nating worst sa traffic, ang mahal, singil ng kuryente. Ang bagal ng internet. Ang daming mga red tape, yung pasikot-sikot ba, mga pagkuha mo ng permit, it will take you a month bago ka makakuha ng permit. Yun ang inaayawan ng mga So, dagdag mo pa dyan, yung away politika. Abog ng mga foreign direct investors yung nangyayari ngayon, ngayon impeachment, mabuti ngayon at tumahimik na sa impeachment. Mas grabe ito ngayon, yung corruption sa flood control projects, yung hearing sa Senado na monitor ko, binabalita rin sa foreign media. Minomonitor nila. So, nakakaya yan. Corruption in government. Isa rin yan na nag-turn off sa mga foreign investors kasi mismo ang Makati Business Club nagreklamo na both foreign and local businessmen nagrereklamo sa bribery, extortion, and corruption na nangyayari sa gobyerno. So, ito lahat ang
pinagmamayabang ng administration na bagong Pilipinas. bagong mabuti pa nung Marcos Sr., yung bagong lipunan, nasaksihan ko yun. Talagang magaan ang buhay namin noon. Kahit konti lang ang hawak na pera, maraming nabibili. Malakas ang ekonomiya natin noon nung panahon ng Marcos Sr., yung bagong lipunan. Yung mga kadiwa store noon, mamura talagang bibilhin. Ngayon, wala. Hanggang salita lang yung bagong Pilipinas, kadiwa, pang ano lang yun, pang papogi, pang sona lang yun. Okay, going back to the topic, yung workers, ang liliit ng sweldo ng ating mga workers, pataas ang presyo. Kasi ako, punta ko sa market, yung 1,000 na dala ko, naubos na, kakaunti ang nabili ko. Hindi katulad nung, example, nung career-retire ko, 10 years ago. Kahit 500 lang, ang dami ko nang mabili, 500 pesos. Ngayon, yung 1,000, ay halos hindi maramdaman yung 1,000. Ang daling ubusin, kakaunti yung mabili. So ako, mayroon akong pension, so hindi ako masyadong mahirapan. How much more yung mga workers natin, yung mga minimum wage earners, na magkano lang ang, kung sa Metro Manila, I don't know, magkano na, 400, 500 na, baliwala yun. Lalo na sa probinsya, mga 300, 350. So, ang hirap talaga ng buhay ngayon. Grabe. Imbes na bayan, babangon muli. Yun. May bumangon. Sila lang ang nasa laylayan, nag-remain nasa laylayan. Kasi anong inuuna? Politika. Yan. Impeachment. Tapos, bulsa. Flood control project. Grabe. So, congratulations sa administrasyong ito. 2 in a row. Worst country, one of the worst country for workers' rights. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. So, panoorin ninyo ang video na ito. Show your face! Bye! Yan. Si Angkol ang natagaan og gero, so mag-atop na ni siya karon. O karon naman nagid si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O maayo na gid nga tan-awon. Sa Ginoo atad sa sing nga Oo. sa Ginoo. So, kuan Angkol kining imong balay dugay na gid kayo, ay pa ka nakatukod og bagong balay. Dugay na rin. Puno na mag-atapin kaniya. Wala niya. Kaya pa kung nakatutok kani. Napulo na ka tuig ay pa ka nakaatop. Salamat. So salamat kayo Kol. So nagpasalamat si Angkol sa
Ginoo og sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo ka tuig ay pagyud siya nakabalay og bag-o. So salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yero.